are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Saksi ni Cristo mga kapatid laban sa Seventh-day Adventist Church. Ang topic natin is I will prove that the teaching in the Old Testament are stupid mga kapatid. Sa salitang stupid dito, pinapayagan natin mabanggit to. Again mga kapatid, ang ating topic ay patutunayan ng ating affirmative na ang teaching ng Old Testament ay stupid. Affirmative dito si Brother Zach ng Saksi ni Cristo Bantay Pinto mga kapatid, at negative naman yung ating apologies ng Seventh-day Adventist na si Brother Denmar. Sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa ating platform, no? So ang ating, summarize ko na lang,
Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended na pagsagot sa yung question ay dapat doon sumagot muna bago magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds natin na explanation rule. Walang objection pag ginagamit itong 10 seconds na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya ay automatic next question yan. At sa rebuttal, pwede na itanong doon ang lahat. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay may disiplina yan. 1 minute minus sa time. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance at pagmumura. Ngunit mga salitang kagaya ng demonyo, kulto, sinungaling ay pinapayagan kong mabanggit. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede magtanong ng sensitive and personal question pero pwede ding tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang yung hihintayin ko. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga binabanggit ko. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang inyong opinion at sagot ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pa epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sumasang-ayon ka bro? Yes, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon po, moderator. Okay, so mga kapatid, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience at para sa affirmative, baka pwede mong ikwento saan nanggaling yung topic na ito at paano ito naikasa at sa negative naman kung paano niya tinanggap ito, no? So, pakilala ka muna, affirmative. Good evening, Mr. Moderator at saka kay Bro Denver at saka sa mga viewers. I am Sak, Saksi ni Cristo. Nabuo ko ang paksa na ito sa kadahilanan may mga naipapangaral pa rin na stupid or wala ng kabuluhan sa generation natin. Kaya ito po ay magandang paksa na may kapulutan ng magandang aral. Lalo-lalo na doon sa mga nais umalam kung ano ba ang tamang pagkain sa panahon ngayon. Kaya napakaganda nito na way maibigay natin ang ng wasto sa pangungusap, verse by verse, at walang sariling interpretasyon. Maraming salamat, Bro Rasha. Siyempre yung ating negative, paano nyo tinanggap ito at pakilala na din, bro? Okay, isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod at ordinaryong kapatid kay Cristo, Brother Denmar Santiago, ay muli namamayagpag sa inyo pong harapan ng inyong screen. At ngayon mga kapatid ay ating itatayo ang pagtutol ng Seventh-day Adventist sa proposisyon na patutunayan ng afirmatibo na ang mga katuruan ng matandang tipan ay pawang kahangalan lamang, no? Yan yung mga gayong mga pananalita ay isa pong absurdity, no? At isa pong pangbabastos sa ating Panginoon dahil sapagkat ang lumang tipan at ang mga katuruan nito ay hindi naman ho galing sa kung kanino, kundi ito ay sinalita ng Panginoon. Kaya ito po ay napakahalaga nating idepensa dito sa ating kausap ngayon na si Brother Sak, na dati ay Iglesia ni Cristo, dati ay Patri Passionism,
No, dati ay bantay pinto, ngayon ay may bago siya, saksi ni Jesus. At sana dalangin natin, hindi lamang kayo, mga kapatid, mga kaibigan, ang matuto sa debating ito, kundi maging si Brother Zach. No, adikain natin, inform kayo sa ating debate. Hindi ito para itaas ang Adventist, kundi bigyan kayo ng natatamang doktrina ayon sa nakasulat. So yun lamang at maraming salamat, Brother Rasya. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang teaching in the Old Testament are stupid. Brother Zach ng Bantay Pinto o Saksi ni Kristo. Your time start now. Okay, magbabasa ako ng talata at notes ko. Pag binasa ko to, Bro Rasha, di ba, mag-ano to? Mag-off cam kasi dito ko babasahin yung notes ko. Sige bro, babasahin ko. Mga kapatid, no? Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Zach Jacob, Saksi ni Kristo. At ang aming paksa po ngayong gabi ay patutunayan ko na teachings of Old Testament are stupid. Pero bago ko simulan niya mga kapatid, hindi ko po stand na all teachings. Plural lang po ang tinutukoy ko, no? Plural form. Hindi po all. Una kong gagawin ay, mga kapatid, siyempre, ano ba yung salitang stupid? At batay po sa ating reference, sabi rito, sa Merriam-Webster, ito ay lack of intelligence or lacking intelligence while teaching. No? Binigay ng Diyos ang utos, pero naging walang kabuluhan. At ang ikalawa kong i-define naman yung teaching para wala tayong sariling interpretasyon. Ito ay ginagamit natin bilang general reference. At batay muli po sa dictionary, ang teachings po ay refers to lessons or instructions or ideas. Kaya kung pagsasamahin natin mga kapatid, stupid teachings, ito po ay maling pagtuturi, maling pagtuturo. Bagamat Diyos ang nagbigay, pero naging stupid teachings. Anong ibig sabihin natin? Yung pinupunto rito, kakulangan po sa kaalaman, no, ng pagtuturo. Kaya yung teachings, lumalabas po, naging walang kabuluhan because of lacking of intelligence while teaching. No? Ngayon po, ito po yung aking unang tindig. Ang sabi po rito sa John 10:8-9, ganito po ating mababasa. Ang lahat ng nangauna sa akin nagsiparito, sabi ng Panginoon, ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapat hindi sila dininig ng mga tupa. So, ang nagsasalita po rito ang Panginoon. Ang sabi niya, ang lahat na nangauna sa akin nagsiparito ay magnanakaw at mga tulisan. So, kung ito, mga kapatid, ay may pangunawa tayo, malinaw naman na paano nga naman makapagtuturo, no, ang ganitong klase ng mga ngaral. 9, sabi ng Panginoon, ako ang pintuan, ako ang sino man pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng paskilan. So, vice versa mga kapatid, kapag pinatutunayan ko na ang teachings in Old Testaments are stupid, so ibig sabihin, inaangat ko naman yung New Testament. No? Ngayon, ganito naman po ang kasunod nating babasahin. Sa Hebreo 9:1 hanggang pababang mga talata, ganito naman po ang ating mababasa. Hebreo 9:1, ganito ang sabi. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanlibutan ito. Sapagkat tinihanda ang isang tabernakulo ng una na kinaroroon ng kandilero at ng dulang at ng tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal.
At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaba ng tipan. At ang paligid ay nakakaluktukan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidkang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas na bato ng tipan. So makikita natin dito, pinifigure no, na nandito yung kaba ng tipan, 10 utos, yung 2 tapyas na bato, at yung tungkod ni Aaron. Ngunit, ano ang ating mapapansin? Sabi rito, bababa po tayo dito sa mga talata pa. Sabi rito, sa 9, sabi dito, nayaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito'y inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi nagpapasakdal. Sabi dito na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Ano ang sabi ng talata? Isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Iyaan po'y kinikwento niya, no, kung ano yung meron sila. Ang sabi rito, ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Mantakin mo, nagbigay ng palatuntunan ng Diyos, ngunit nakikita natin nagiging hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Ulitin ko, hindi ko po kinakalaban ng Diyos. Kung i-strawman po ako ni Brother Denmark na ang Diyos ika ay nagbigay ba ng kautusan na nagbigay ba ang Diyos ng stupid na aral? Hindi po yun ang point of view ko, kundi yung teachings, lack of intelligence na mga nangaral. Totoo naman pong binigay ng Diyos ang palatuntunan sa pagsamba sa Kanya, pero naging stupid o lack of intelligence while teaching. Sabi rito kasi, mga kapatid, naghahandog ng mga hain tungkol sa budhi, pero hindi magpapasakdal sa sumasamba. Okay? Yan ang pag ni Pablo. Nakita kasi ni Pablo yung mga stupid teachings na rin na yan binubulgar lang ni Pablo. Sabi pa dito sa Gis, palibasay palatuntunan na lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mapagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ito po pala, binulgar ni Pablo, mga kapatid. No? Itong mga gawain na ito, palatuntunan lamang ito sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mapagkain, inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit, ano ang ginagawa ng mga ngaral doon? No? Naglilinis sila pinapabanal nila ang kanilang sarili. Pero ano ang sabi ni Pablo? Hindi yan nagpapasakdal sa sumasamba. Okay? Isusunod natin, mga kapatid, na mga talata rito, Hebreo 9:15, 16, 17. Okay, thank you. Sabi rito, Hebreo 9:15, walang kabuluhan ang unang testament. Hindi po ako nagsabi. Ito ang sabi, basahin natin. Hebreo 9:15, 16 hanggang 17. Sabi rito, at dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, si Kristo, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Mantakin nyo binigay ng Diyos ang utos, pero ano nangyari? So, nakasalangsang sila. Bakit? Lack of intelligence. Bagamat sila'y nangangaral, pero nagiging stupido yung kanilang pagkaunawa. Kaya ang aral na naipangaral, mali. Ano ang tawag diyan pagka-stupid? Lack of intelligence. Okay? Susunod ko babasahin ang sugnay, sabi rito, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. 16, sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. 17, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Si Moses ba namatay agad? Namatay ba
nung pagkatapos niyang ginawa? Winisikan niya ng dugo? Hindi po. No? Hindi po namatay. Kaya walang kabuluhan po yung Old Testament. Sa ayon dito sa talatang ginagamit natin. Sa iba, sabi dito, sa ibang para ay walang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga na walang dugo. So ibig sabihin mga kapatid, malinaw po, no? May kabuluhan ng tipan kung namatay ang gumawa. At bukod pa doon mga kapatid, no? Binulgar ni Pablo na bagamat ibinigay ang utos pero lack of intelligence. Anong nangyari? Naging walang kabuluhan ang kanilang pagtuturo. Hindi ko sinasabi na ang Diyos o nagbigay ng utos ay kinakalaban ko, hindi. Kundi yung pagtanggap, no, para ituro sa tao, nakitaan ng kakulangan. Ayon sa talatang binasa natin. Kaya ang sabi diyan, kaya nang nakakitaan ng kakulangan sa kanila. Okay, sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay, to clarify, alin po ba ang stupid? Yung teachings ng Old Testament o yung nangangaral ng teachings ng Old Testament? Yung teachings po, kasi naging stupid ang mga aral kasi sa lack of intelligence ng tao. Next question. Okay, next question. So dahil sa sinasabi mong lack of intelligence ng mga tao, kaya nagiging stupid ang teachings ng Old Testament. So therefore, uulitin ko na naman yung tanong. Ang aking tanong, ano para sa iyo ang kahulugan ng salitang stupid? Okay, ang salitang stupid po batay sa referensya ay lack of intelligence. Lack of intelligence. Okay, so next question na, no, Mr. Moderator. Next question. Saang referensya mo kinuha yung kahulugan mo ng stupid? Okay. Sa Merriam-Webster at sa talata sa Book of Hebrew na aking binasa. Next question. Okay. Next question. Saan talata mababasa sa Book of Hebrew yung salitang stupid? At kahit yung definition na lang, saan talata? Okay, sorry no. Dito po, no, dito sa Hebreo verse chapter 9 verse 17. Okay. So, dyan po sa verse na binasa ninyo, may nabasa po ba kayo na naging stupid ang teachings ng Old Testament? May nabasa po ba kayo? Yes or no? Okay, meron po. Kasi walang kabuluhan is stupid. Sabi rito, for a testament is of course after men are dead. Ang sabi dito sa Tagalog, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paray walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Next question. Okay. So, nasan dyan yung salitang stupid? Kasi hinahanap ko, ang sabi mo may mababasa ka. Okay, so follow-up question, nasan dyan yung stupid? Sa okay, hindi po siya por letra kasi hindi naman po tayo letra por letra umunawa, no? Ito po babasahin ko talata sa Hebreo 9 verse 9. Ito ang sabi,
na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan ayon dito inihandog mga kaloob at mga hain tungkol sa budi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Mantakin mo, nag-aaing ka, tumutupad ka sa palatuntunan ng ano, pero hindi ka pala mapapasakdal. Okay. Next question. So, alin po ba ang nagiging stupid? Yung turo na galing sa Diyos na nakasulat sa matandang tipan o yung tao na nagbibigay ng kahulugan doon sa mga katuruan na yon? Okay, naging stupid ang teachings, no? Kasi sa lack of knowledge, no, ng taong tumanggap. Halimbawa, hindi niya naunawaan yung salita ng Diyos at itinuro niya, nagiging stupid teachings po yun kasi nagiging walang kabuluhan yung aral na ipinapangaral niya. Okay. So therefore, dahil nawawalan ng kabuluhan yung natutuhan niya sa Old Testament, dahil hindi niya naintindihan. So therefore, ang tinutukoy mo talaga na nagiging stupid, hindi yung teachings, kundi yung tao mismo na umuunawa doon sa teachings. Yes or no? Mali. Oo. Kasi ang tao po, no, ay tumatanggap. Ngayon, sa kanyang pangangaral, yung resulta ng kanyang pangangaral, nagiging stupid teachings yun. Pero hindi po tao ang stupid doon, hindi. Kasi ang tao po, mga kapatid, ay sa panahon na ito po ay pinili ng Diyos. Hindi pa pwede sabihin natin na ito ay stupid person. Pinili po ito ng Diyos. Nagiging stupid lang yung teachings kasi ang tao po ay lack of knowledge. Okay, next question. Ano ang magiging arbiter natin o standard natin para masabi natin na ang isang teaching ay stupid? Okay, kung mismo ang nangangaral ay hindi niya alam paano sundin ang tama. Basta narinig niya sa Diyos, ipinapangaral niya, kulang siya, no, sa pagkaunawa. Ngayon, kapag naibigay na yung aral, nagiging stupid yung teachings nun kasi hindi niya abot yung kaisipan ng Diyos paano niya ituturo. Okay, next question. So, paano nga natin malalaman? How? Paano natin malalaman na yung taong yon ay lack of intelligence? Okay. Kung sumusunod siya sa utos na hindi niya alam, no, na ito po pala ay hindi niya kayang ipangaral. Basta lang niya narinig, no, pero bara-bara siya. Ipinapangaral niya at ang resulta nun naging stupid teachings yung kanyang ginawa. Okay, so paano mo rin malalaman? Kasi wala katapusan dito, brother, kasi until hindi mo na napipinpoint, no, yung gusto kong masagot mo. So paano mo masasabi na nasusunod niya or hindi niya nasusunod yung tinuturo niya? Ano nga yung magiging natin, arbiter? Paano mo nga masasabi? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Norberto Belano Jr. Stupid nga talaga ang kausap ni Bro Denmar. Siya pala lack of knowledge. Shoutout din kay Raymark Asigan, mahilig magdagdag ang affirmative. Shoutout din kay Norberto Belano, stupid pala kausap ni Bro Denmar. James Santulan, nako, ang nag-debate ang dalawang dakilang mambabaluktot. Ang ituturo nyo sa amin kung paano mang doktor ng verse. Magsiuwi nga kayo, Denmar at Zach. Shoutout din kay Archie Jerry Ben Noach ng Judaism. Ang pinag-usapan ay ang teaching, hindi ang nagtuturo. Nako, ang layo ng stupid mind ni Zach. Shoutout din kay Riniel Marcelo, saksi ni Kristo pero ayaw sa lumang tipan. At ayan, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Sister Grace Barrio, syempre, yung aking tatlong sister. Shoutout muna kay Sister Emmy, Sister Grace at Sister Maria. Sabi ni Sister Grace, yung tao pinili daw ng Diyos pero ang teaching sa OT ay stupid. Sino ba ang nagbigay ng teaching, Zach?
So tuloy-tuloy tayo. Brother Denmar, your time start now. Okay. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. No? This is a big misunderstanding on the part ng ating kaibigan na si Sak. No? Kasi kanina ko pa nga tinatanong, mukhang gulong-gulo talaga siya, hindi niya maitayo yung kanyang gusto sabihin. No? Nakukuha naman natin na nagiging stupid yung tao kasi hindi niya nasusunod yung itinuturo niya. Yung tao hindi ang nagiging stupid. Pero pagka sabihin mong stupid, yung itinuturo niya, hindi pwede. Bakit? Kasi mga kaibigan, ang Biblia ay isang pagpapahayag ng Diyos na binubuo ng 66 na mga aklat na pinagsama-sama at naging isang aklat. So, datapwat, dalawa sa mga aklat ng Biblia ay makasaysayan, ang nakaraan at ang 21 ay mga aklat ng propesiya, 21 ay nasaan yung mga liham, at 2 ang patula. So bagaman na isulat ng 66 books ito, ng mga hari, mga magsasaka, mga mekaniko, mga taong mahilig sa agham, mga manananggol, general, mangingisda at ministro at mga saserdote, isang maniningil ng buwis, isang doktor at iba pa, no? Mga mahihirap, no, na umabot sa panahon 1,600 na taon. Gayunman, mga kapatid, ang Biblia ay aklat, no? Isang banal na aklat sapagkat Diyos ang author nito. Okay? So, hindi maaari na ang teachings ang stupid. Yung nagtuturo na hindi makasunod, ang tawag po doon, mga kapatid, ay hindi stupid. Ang tawag po doon, hipokrito, katulad ng mga Pariseyo. Sila ay sumusunod doon sa kautusan, pero wala silang pagmamahal doon sa kanilang pagsunod. Ang tawag po doon, hipokrito. No. Yung tao ang nagiging hipokrito, hindi yung tinuturo. Kasi, titingnan po natin, ang itinuturo ng mga Pariseyo, yung 10 utos ay galing sa Diyos. Hindi maaari na yung 10 utos, kabilang ang Sabat, hipokrito. O isang kahangalan. Kundi yung mga nagtuturo na inaabuso yung katuruan na iyon. Kaya dito, ang nagbigay ng Biblia, sino nagbigay ng mga hula sa Biblia sa tulong ng Espiritu Santo? No? Ganito po, sagot ng Biblia sa 2 Pedro 1:21. Sabi ay ganito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nang-audyukan ng Espiritu Santo. So mapapansin natin dito, mga kapatid, no? Ang Espiritu ni Kristo ay kumasi sa mga propeta upang ipakilala sa atin ang buong Biblia ay isang Kristiyanong aklat. Hindi ho aklat ito ng mga Romano Katoliko, kundi isang Kristiyanong aklat. Sa madaling salita, mga kapatid, yung mga yaong mga nagsulat, mga propeta sa lumang tipan, no, ito ho ay kinasihan ng Panginoon. Kaya hindi ho maaari maging stupid Kasi ho ang nagbigay, ang sabi dito ay kailanman, sabi dito sa talata, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Kundi ang mga tao na nagsalita buhat sa Diyos. So ito yung mga yaong mga tao na isinugo ng Diyos. So hindi nga pwede maaari maging stupid yung aral. Hindi rin maging maaari maging stupid yung tao na nangangaral. Kung tinutukoy ni Sak, no, ay ang mga bulaang pastor na nangangaral sa ating kapanahunan ngayon, no, na tinutukoy niya, hindi dapat gayon ang proposisyon niya.
dapat ang proposisyon niya, no, patutunayan niya na yung mga taong hindi gumaganap ng kanilang itinuturo ay mga hangal. O, pwede pa. Pero yung teachings, yung katuruan, hindi ito pwede maging kahangalan. Bakit? Kasi kahit sabihin natin hindi lahat ng turo ng matandang tipan ang kahangalan para sa iyo. Pero nandoon pa rin, may mga turo pa rin at yung mga turo na yun ay buhat sa Diyos. No? Maliwanag ko yan eh. Kaya, tingnan po ninyo, sino ang nagpahayag ng hinaharap sa mga propeta sa pamamagitan ng pagkasi ng Espiritu Santo? Isa pa pong talata dito po sa aklat naman ng Amos, sa 3 at talatang 7, ganito ang ating mababasa. 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. O dito, yung matandang tipan, yung mga katuruan, yung teachings ng matandang tipan ng Old Testament, ay ito po ay ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga propeta. Sa madaling salita, ito itinatawag nating verbal inspiration, no? Ang Panginoon nagkasi sa kanila, no? At ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no? Nung nagsalita ang Panginoon na ito ang iyong isulat, that is verbal inspiration, no? Ano pa? Ito. So, natitiyak ba natin, mga kapatid, no? Natitiyak ba natin na ang Biblia ay salita ng Diyos, no? Para hindi natin sabihin kahangalan ito. Kasi kung hindi ito salita ng Diyos, ay talagang kahangalan ito, no? Ganito mababasa natin sa 1 Tesalonica 2:13 at ganito ating mababasa. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat sa Diyos na inyong tinanggap sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya sa salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan sa salita ng Diyos. O, sa madaling salita, ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon ay hindi kahangalan, kundi ito ay ayon, sabi dito, ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. O, yung mga yaong ipinangaral at itinuro, hindi daw ayon sa salita ng tao. Hindi ho yung turo ang sasabihin nating estupido. O, ang sasabihin natin, yung tao, hindi yung aral. Yung tao pwede mag-estupido. Pero yung aral, hindi, sapagkat alam natin na ang Biblia ay banal. Galing yan sa Diyos. At hindi ito maaaring tutulan isa. Kasi mangyayari nito, ang gagawin ng afirmatibo, upang maging kahangalan ang turo ng Biblia, kailangan manggaling ito sa dyablo. O manggaling ito sa kung sino-sino lamang mga tao na hindi kinasihan ng Diyos. Naitindig po natin dito sa ating presentation kung gaano, no? Gaano kahalaga ang Biblia na ito ay salita ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya dito, sabi dito, no, sa 2 Samuel 23:2, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko at ang kanyang salita ay sumaaking dila, no? Gayun din sinabi ni Jeremias, no? Narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, Jeremias 1:9, no? So dito, yung mga propeta na nagsalita, nagsulat sa matandang tipan ay kinasihan ng Diyos verbally. So hindi mo maaari talaga sabihin na yung mga turo ng lumang tipan ay kahangalan, sapagkat ang Panginoon siyang mismong nagsalita at gumabay sa mga propeta na nagsulat ng matandang tipan.
So, yung mga nagtuturo din ay banal dahil sila ay kinasihan ng Panginoon. In the first place, hindi naman dapat talaga sasabihang ipokrito. No? So, yan no? Sana magbago yung posisyon mo. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Zach ng Saksi ni Cristo, your time start now, 7 minutes. Wala namang gaanong verse natin ginamit si Bro Denmar eh. So, magtatanong na lang ako sa mga nilatag ko na kung naunawaan niya. Totoo ba Bro Denmar na yung nilalaman dito sa John 10:8 na sinabi ng Panginoon na ang lahat ng mga nangauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan? No. Mali yung pagkaunawa mo. Sapagkat ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na nauna sa Kanya ay yung mga Pariseo. Ang tinutukoy dyan na magnanakaw, yung tao, hindi yung aral. Kaya nga sabi ko sa iyo, sabihin mo na lang na ipokrito yung nagturo, hindi yung tao, hindi yung aral, kundi yung tao mismo. Okay, next question. Okay, next question. Yung nung ibinigay ba ang unang tipan, ano ang sinabi ng Diyos? Na kompleto bang naganap na naipangaral o nakitaan ng kakulangan? Kompleto po yan sapagkat isa lamang po ang tipan ng Diyos. No, hindi po maraming tipan, isa lamang po ang tipan ng Diyos. Ito ay ang ating Panginoong Hesus. So sa buong Biblia mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, isa lamang po ang tipan. Yan ay ang pagliligtas ng Diyos. At yan po ay naganap at ipinahayag ng Henesis 3:15 na bilang pinakaunang pangako ng Panginoon sa tao. Okay. Sunod na tanong, Bro Denmar. Confirmatory lang dito sa Hebreo 8:7. Sabi rito, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ano yung nakitaan ng kakulangan na sinasabi dito sa talata? Wala. Kasi sabi diyan, conditionally, kung wala sanang kakulangan ang unang tipan. Wala Wala namang kakulangan ng unang tipan Ang nagkulang yung tao. Ang binabanggit kasi diyan, yung saserdote na mga Levita na namamatay. Kaya ang Panginoong Hesus siyang naging pinakapunong saserdote kapalit ng mga Levita. Again, ang pinag-uusapan dito tao, hindi ang tipan ng Diyos. Hindi ho maaari. Next question na? Sige. Okay. Uulitin ko ulit Sabi rito, babasa premise to Sabi rito sa talata, kung walang kakulangan ang unang tipan. Intindi mo Hebreo 8:7. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ano ang unawa mo doon? Nagkulang ba ang unang tipan kaya ginawa ang ikalawa? Yes or no? No. Mali nga po yung pagkakaunawa ninyo Dahil ang nagkaroon ng kakulangan, hindi yung tipan. Kasi yung tipan, yan ang ibig sabihin ng tipan ay pangako. Hindi ho kailanman nagkulang ang pangako ng Panginoon. Yung mga Levita na gumanap bilang saserdote ang nagkulang, sila'y namamatay. Ang Panginoong Hesus hindi Kaya sila'y pinalitan ng Panginoon sa pagiging saserdote. Again, tao ang pinag-uusapan, hindi yung tipan. Okay? Next question. Okay, sunod na tanong. Kung hindi tipan ang tinukoy na walang kakulangan at yung tao, no? Pansin niyo may sulat dito sa sa susunod. Sabi rito, ngunit nakita ng Diyos, susunod na verse, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang
ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan. Hindi niya sinabi dito, gagawa ako ng bagong tao. Kaya totoo po na sinasabi rito, yung tipan, ang nakitaan niya ng kakulangan. Kaya gagawa siya ng bagong tipan. Tama ba ito? Yes or no? Mali yung pagkakaunawa mo. No, bakit? Kasi nga, sabi diyan, nakita ng Diyos ang kakulangan ng kanyang bayan. Hindi sinabi diyan, nakita ng Diyos ang kakulangan ng unang tipan. Oh. 'Di ba? Kaya ang tinutukoy diyan, no, kapag ka binasa mo sa Greek yan, yung salitang tipan, hindi po yan tipan kundi tipanan. Ang ginawa ng Diyos, yung 10 utos dati, ay nasa 2 tapias ng bato. Ang ginawa ng Diyos, inilagay siya ngayon sa puso't isipan ng mananampalataya. Okay, sunod na tanong. Noong ginawa ang palatuntunan sa pagsamba sa Diyos, naipangaral ba ng tama? No, natanggap man ng tama yung aral na ito ay palatuntunan na ayon lamang sa laman? Yes or no? Okay, sagot, yes. Naipangaral ng tama yung palatuntunan ng Diyos. No? Nakadepende kasi yung pagsunod ng tao sa kanyang sarili dahil may free will. No, kung mayroon mang lumabag sa palatuntunan ng Diyos, mayroon. Hindi natin inaalis. Pero mayroon din namang sumunod. Kaya nga sa Isaiah 1:8-9, ang Diyos ay nagtira ng iilan o remnant. Very small remnant. Okay. Sunod na tanong, Bro Denmar. Dahil ikaw ay nakisugpong sa Israel, alam mo ba na ang palatuntunan sa pagsamba ng Diyos sa Diyos, kasama din yung mga tawag dito, yung mga palatuntunan sa pagkain o pag-inom, paglilinis. Alam niyo ba na yan ay palatuntunan lamang sa laman? No. Ang Time. Okay, Ano ba so yun? dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live kay Edison Togoy Jr. na aday saksi ni Kristo. Shoutout din mga kapatid kay Sister Grace Barrios. Genesis 3:15 ay covenant ng Diyos. Hiwaga yan, hindi covenant. Shoutout din kay Emi Alfonso. Grabe stupid. Parang sinabi mo na stupid din gumawa nun. Shoutout din kay Norberto Belano Jr. Si Moises ay kinasihan ng Diyos. Yun. Dahil sinulat niya ang Pentateuch. Nandyan ang creation story. Alangan, stupid pala ang creation ng Diyos. Shoutout din kay Archie Nowak. Sabi niya, stupid pala ang mga propeta. Shoutout din kay Gideon Marcadia. Paano magiging stupid ang mga ngaral na kung Diyos ang pumili nito? At shoutout din kay Remark Asigan. Mahilig magdagdag ang affirmative. Dako tayo sa rebuttal. Brother Zach, your time start now. 10 minutes. Okay. Sige. Thank you. Okay, una kong Okay, hello. Una kong ipapapansin dito, sabi niya, tao daw ang nakitaan ng kakulangan. Pero ang sabi ko rito mga kapatid, no, kaya nga ang topic namin, teachings in Old Testament are stupid. Hindi ko sinabing all is stupid. Hindi ko sinasabing lahat ng aral. Wala pong topic or wala pong insertion na all. Ang sabi ko diyan, teachings. So ibig sabihin po, may mga aral may mga naipangaral, no, na nagkaroon ng maling pagkaunawa. Hindi ko sinasabi dito na ang mga propeta ay tawag dito, stupid. Hindi ko sinasabing ang tao ay stupid. Kasi mga kapatid, sila, no, yung mga sinugo ng Diyos, nagkaroon din po yan ng mga tagasunod. Ngayon, yung mga tagasunod po, nangaral.
No? At itong mga nangaral mga tagasunod, sila ngayon yung nagsusulat, no, ng mga aklat ng mga propeta. Ito mga successor ng mga propeta, sila po yung nagsusulat batay doon sa kanilang naririnig sa propeta. Halimbawa kay Moses, kay Pablo, o kanino mga propeta. Ito ang sabi, isang halimbawa rito. Sa Hebreo 8:7, sabi rito, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Dito siya tumutok eh. Tao daw ang nakita ng pagkukulang. Bakit nakita ng Diyos yung pagkukulang ng bayan? Kasi nai-apply yung wrong teachings. Maling interpretasyon. No? Maling interpretasyon na kanilang narinig. Kaya tinutuwid sila dito sa Hebreo. Sabi rito, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, gagawa ako ng bagong tipan. Hindi niya sinabing bagong tao. Kung tao talaga yung tinutukoy rito. Tipan po talaga ito. Sabi niya, gagawa ko ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Bagong kasunduan. Ngayon, ano pa ang ating mapapansin? Ituloy natin. Babasa lang ako dito sa kabilang cellphone. Sabi rito, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnang sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan. Tignan nyo sila'y hindi na natili sa aking tipan at sila'y aking pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. So dito, susunod na verse, sabi rito, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yun, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip. Bakit ilalagay sa pag-isip? Bakit gagawin ng Diyos yun? No? Kasi para hindi na magkamali, hindi maging stupid. No? Kasi nga, sa bawat salin, tignan mo yung Pariseo. Israelita yan eh. Pariseo, Iskriba, Saduceo. Pagdating ng Panginoon, ano ang nangyari? Mga tulisan pala sila. Sabi ng Panginoon, mga magnanakaw. Kanino ba nakuha ang aral yon? Yung aral ng mga Saduceo, aral ng mga Pariseo. Di ba si Pablo, isang Pariseo? Mula sa angkan ni Benjamin? Kaya anong ginawa ni Pablo? Sabi niya, noon ako'y patay. Matake mo, patay. Pero, nagsasalita siya. Anong ibig niya sabihin noong siya'y patay, ngayon nabuhay kay Kristo? Kasi nga, stupid yung aral na kanyang namulatan. Hindi ko sinasabi yung nagbigay, stupid Huwag niyo kong i-strawman dito. Yung mga aral, mantakin mo mga kapatid sabi pa rito. Sa Hebreo 9, sabi rito, sapagkat, Hebreo 9:17, sabi pa rito, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Kung sa ibang para ay walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unang tipan ay hindi itinilaga na walang dugo. Bakit? Sapagkat ng salita ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ay sa kautusan kumuha siya ng dugo ng mga baka at mga kambing na may dugo, tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, winisikan ng aklat gayon din ng buong bayan na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Okay? Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan ng pangasiway pinagwiwiskan niya ng dugo sa gayon ding paraan.
at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So dito, no, mga kapatid, walang kabuluhan ang unang tipan, batay dito kasi buhay ang gumawa. Ano ang dapat natin mapansin? Mali po yung naging resulta, no, ng pagpapahayag. Nagkaroon po ng false teachings. Hindi ko sinasabing tao ang false, ha. Nagkaroon ng maling pagkaunawa doon sa itinuturo dito sa sinasabi ni Moses. Kasi malinaw naman, tinutukoy dito, kung itataas natin, ito'y palatuntunan lamang na ginagawa, no, ni Moses para sa pagsamba sa Diyos. At ito'y palatuntunan lamang ayon sa laman at hindi nagpapasakdal. Hindi nagpapasakdal sa ano sabi dito, nagpapasakdal sa sumasamba. Mataki mo, pero ano ang sabi ng mga taong nakarinig niyan? Nagkaroon ng ng pagkaunawa. Ang sabi dito, kami anak ni Abraham sa isang talata, no. Kami sa Diyos. Nagpapasakdal sila sa kanilang sarili, pumapasok sila sa templo na may dalang dugo, nililinis nila ang bayan, nililinis nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng dugo. Pero ano ang sabi? Hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Yan yung sinasabi kong stupid teachings. Nagiging walang kabuluhan yung pangangaral kasi, no, hindi nailapat ng wasto. Hindi nailapat ng wasto ang pagtuturo. No, mga kapatid. Dapat nakita to ni Denmark, eh. Ito ay palatuntunan sa laman, hindi ito nagpapasakdal. Kaya lang sinusunod hanggang ngayon ang SDA sumusunod naman, eh. Nagpapasakdal daw sa kanila yan, eh. No? Ang pagsunod diyan sa unang tipan. Pero yan ay palatuntunan sa pagsamba sa Diyos at palatuntunan ayon lamang sa laman. Kaya hindi nga nagpapasakdal yan, eh. Ngayon, kailan magiging sakdal ang Diyos? Magiging sakdal ang tao sa harapan ng Diyos? Pagdating ni Kristo. Sapagkat dito, ito ay walang hanggang tipan. Kasi kung, malinaw naman, kung wasto na, kompleto na, naipangaral lang tama, yung unang tipan, bakit nga naman daw gagawa pa ng ikalawa? No? Ibig sabihin, mga kapatid, umiiral talaga ang stupid teachings. Nagkaroon ng false, no? Nagkaroon ng fall away. Bakit? Kasi akala nila yung ginagawa nilang mga pagsamba ay sapat na. Ginagawa nila yon sa palatuntunan ng pagsamba sa Diyos kasi akala nila yon ay sapat na. Pero hindi po pala. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Nang nakitaan ng kakulangan ang unang tipan, ginawa ang ikalawa. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes sa second cross ng ating negative. Brother Denmar ng SDA, your time starts now. Okay, unang tanong. Kasi sabi mo, naniniwala kami na yung mga palatuntunan sa matandang tipan ay nagpapasakdal sa amin. Saan mo naman kinuha yon? Kapatid Dasak, saan mo kinuha yon? Sa ano niyo po, sa pagpapahayag niyo. Kasi araw-araw tayong nagkakasama, yung mga SDA, pare-pares kayo na diyan kayo ay nagpapasakdal sa inyo ang kautusan. Okay. Ang tanong ko nga sa'yo, kung galing sa amin, sabi mo kasi galing sa amin, eh. Yan ba yung sinasabi mo na ang palatuntunan ang nagpapasakdal sa amin? Yan ba ay nasa official teaching namin sa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist?
Nandun ba yon? Yes or no? Eh, hindi ko alam kung nandoon. Kasi pero batay naman sa sinasabi nyo, sa tuwing nagkakaroon tayo ng open, ano dito, open forum sa DevCon, sinasabi nyo, diyan sa pagsunod ng utos, pakikipag-isa sa bayan ng Diyos. Nagpapasakdal sa inyo. Okay. Next question. Okay. So, ang sabi mo, no? Dito ginamit mo yung Hebreo 8:7, no? Dito ba sa Hebreo 8:7 dito sa King James Version at saka sa Greek text nito, may mababasa ba tayo dito na tipan? Meron o wala? Meron sa Bible. Hindi ko alam yung ginagamit mong na translation, pero batay dito sa King James Version din na aking ginagamit dito. Sabi rito, kung walang kakulungan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Tipan ang tinutukoy Okay. kasi. So, aware ka ba na nandito sa Greek text ng Hebreo 8:7, walang salitang tipan dito? Aware ka ba doon? Yes or no? No, kasi hindi. Ipakita mo muna dito sa screen. At saka, hindi lang naman isang translation ang ang pinagkukunan natin, marami. Kung yan ang dinampot mo, kumuha ka pa ng siguro 2 hanggang 3. Pero ang tanong ko sa iyo, may initial ka bang kaalaman sa original na manuskripto ng Greek nitong Hebreo 8:7? Meron ba talagang tipan doon? Meron o wala? Ipakita mo nga yung ebidensya mo. Objection, Mr. Moderator. Categorical question, ang tanong ko sa kanya, doon sa kanyang initial na pagkakaalam sa Greek text ng Hebreo 8:7 na ginamit niya sa presentation, no? Meron bang salitang tipan doon sa Hebreo 8:7 sa Greek text? Meron o wala? Okay, ang pagpipilian meron o wala. Bro Zach, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili na meron o wala? Hello? Bro? Wala. Wala, proceed. Okay. So, Teka, ayun teka. na. Wait lang. Magpapaliwanag pa, Bro Zach? Wala kasi hindi naman ako gumagamit ng Greek text. Bible Okay. Bible lang talaga yung ginagamit ko sa Okay. sa translation natin. Next question. Okay. Next question. Nabanggit mo yung mga pariseyo. So, yung mga pariseyo sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pero, hindi nila isinasabuhay sa kanilang mga sarili. Ang tanong ko sa iyo, ano ba ang estupido? Yung sinusunod nilang 10 utos? O yung mga pariseyo na hindi gumaganap ng kanilang itinuturo? Okay, can you repeat the question kasi ang daming tanong eh. Hindi ko alam kung Ulitin ko ha. Paulit na. Clarification, isa lang ang tanong ko, no? Sabi mo kasi, nabanggit mo yung mga pariseyo doon sa presentation mo. Kaya ang tanong ko, ano ba ang kahangalan sa iyo? So ito pagpipilian mo ha. Yung 10 utos na ipinapangaral ng mga pariseyo o yung mga pariseyo na nangangaral ng 10 utos pero hindi nila ginaganap sa buhay nila yung 10 utos. Alin doon sa dalawa? So, yung pangangaral or yung pariseo? Both. Kasi unang-una, both. Kasi unang-una, yung 10 utos ginawa nila ay nagpapakingganap sa kanila, no?
dahil sa 10 utos ika, halos nagmamalaki sila. Sabi nga ng isa dyan, dahil ako lagi nagsasabat, nag-iika po, sabi niya, hindi katulad ito na makasalanan, samantalang ang makasalanan halos di makatingin sa langit. So, yan po ay stupid teachings. Nagiging stupid teachings yun. Okay. Next question. Next question. Ang sabi mo dito sa Hebreo 8, no? Ito ay palatuntunan sa pagsamba. Yung pagkain ba ay palatuntunan sa pagsamba? Yes or no? Yes. Oo, meron. Kasi dito, sabi dito kapatid, sa Hebreo 9, na sabi dito na ito'y palatuntunan lamang hanggang sa dumating ang pagbabago. Ukol sa pagkain, pag-inom, at paglilinis. Meron. Okay. So, ito ba mga pagkain at mga inumin na ito yung mga inihahandog doon sa sanctuaryo? Yes or no? No. Oo. Kasi yung inihahandog doon, ay yung mana. No? Nandoon yung mana eh. Pero yung mga susunugin dyan, hindi naman inihahandog sa templo yan eh. Next question. Okay. Sure ka yung mga hayop na sinusunog, hindi yun inihahandog. Sure ka? Hindi inihahandog dyan sa sanctuaryo. Pinag-uutos ng Diyos na paghahandog, pero hindi yan para doon sa ipapasok sa sanctuaryo. Hindi yan pinapasok Time, dugo 7 lang. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa ating rebuttal, Brother Denmar, bilang negative. Okay. Time start. Okay, thank you. Ayan, so eto mga kapatid, talagang pinagpipilitan niya talaga yung turo talaga ng mga Pariseo ay estupido, no? Yung 10 utos. Matakin mo yung bawal pumatay, bawal kang magnakaw, bawal kang mangalunya. Kasi under daw tayo niya, mga Adventist sinusunod pa daw natin So estupido din tayo. So para sa kanya, yung mga utos na yung stupido. Tinanong na natin yung Pariseo at saka itinuturo ng Pariseo, yun ba ay stupido? Stupido daw. So yung 10 utos, stupido rin. O hindi lumabas sa mismo po sa kanyang sarili, no, nahuli sa kanyang bibig yung kanyang kanyang paglapastangan dito sa Diyos na nag-utos ng 10 utos. No? Ngayon, kaya ho natin natanong yung Greek text ng Hebreo 8:7. Mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo ang tamang pagpapaliwanag ng Hebreo 8. Nakalagay ho dito sa Greek. Babasahin ho natin Tandaan ho ninyo, ang Greek text ng tipan ay diatekenin. No? Ulitin natin, diatekenin. Ano po ang nakasulat sa Hebreo 8:7? Basahin po natin. Sabi dito, egarho, protos, ekinos, emi amempos on an deioteoros, aiteo, topos. Hebreo 8:7 ito, no? Ano ho ang English niyan? Sa English ho niyan, for if the first had been faultless, then there should no place have been sought for the second. Napansin po ninyo, ito po, papakita ko sa screen. Ayan. Yung salitang covenant, dito po sa King James Version na 1611, naka-slanting. Bakit? Kasi wala po sa Greek text o wala sa original na salin sa Griego yung diatekenin. Bakit? Kasi ang paksa dito, hindi yung tipan. Ang paksa po dito, yung tipanan.
Ano ba yung sinasabi nating tipanan? Ang tipanan ay yung pamamaraan ng Diyos sa siya'y nakipagtipan. Yung pamamaraan. Oh? Yun ang pinag-uusapan dito. Tingnan po ninyo yung binasa niya kanina. Ipapapansin ko po sa inyo. No? Sabi dito sa G, sapagkat ito ang pakikipagtipan. Hindi maliwanag. Yung pamamaraan ng pakikipagtipan ang pinag-usapan, hindi yung tipan mismo. Sabi dito, aking gagawin sa sambahayan ni Israel, pagkatapos sa mga araw yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso. Aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos sila at sila'y magiging bayan ko. So dito mga kapatid, ang pinag-uusapan ay yung tipanan o yung pamamaraan ng Diyos. Sa 2 tapyas ng bato nakasulat ng kautusan, ngayon ay nasa puso't isipan na ng tao. No? Hindi ho yung tipan na nagbago. Katulad ho yung 10 utos. Yan po ay pinakawalang hanggang tipan. No, basahin po natin ha. No. Basahin po natin dito sa talata po ng Biblia na ang 10 utos ay pinakawalang hanggang tipan. No? Ayan, basahin natin, no? Ayan. Ayan. Okay, basahin po natin dito sa Deuteronomy, mga kapatid. Yung ating sinasabi. Teka lang ha. Basahin po natin. Dito po sa Deuteronomy chapter 33, no? Yan, chapter 33 ba 'yun? 30. Ayan, basa. 31 verse 16, no? Ayan, 31 verse 16. No, ayan, diyan ho nakalagay yung sinasabi nating pinakawalang hanggang tipan, no? Deuteronomy chapter 31 verse 16, no? Ayan na. Ngayon, dahil ang 10 utos ay pinakawalang hanggang tipan, ayan po ay yung sinasabi nating tipan mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, hindi po nagbago. No? Hindi po nagbago, yung pamamaraan ng pakikipagtipan ang nagbago. Ngayon, yung binabasa niya sa Hebreo 8:8, linawin pa natin. Ang sabi dito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Ulitin ko ang basa, 3 beses ko babasahin. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Sapagkat sa kakulangan, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Hindi ho nagkulang yung tipan. Yung tao na gumanap ng tipan, yun na nagkulang. Bakit? Yung mga Israelita, sumamba sila sa ibang Diyos kay Baal. Yun ho ang nangyari. Patuloy na lumalabag ang bayang Israel. Namantakin po ninyo sa panahon ni Saul. Si Saul ay hindi naman dapat itatanghal na hari ni Propeta Samuel. Pero napilitan si Propeta Samuel na mamili at piliin si Saul na maging hari ng Israel dahil gusto ng bayang Israel. Pero ano kalooban ng Diyos? Siya lamang ang maghahari sa bayang Israel. Hindi ho dapat magiging hari si Saul. Pero napilitan si Propeta Samuel na siya'y putungan ng kamay. Ganun po yun, yung pagsuway. Kaya nga ho dito sa Hebreo 9, no? Mababasa po natin yun sa Hebreo 9, no? Sapagkat sila'y hindi nakapasok, basahin po natin. Hebreo 9. Tignan po ninyo, no? Kasi binabaluktot yung nakasulat eh. Sabi diyan, 'di ba, yung hindi sila nakapasok, Hebreo 4. Ayan. Hebreo 4, talatang 8. Sabi diyan, mga kapatid, ganito, Eto. Talatang 6 pala. Kaya't
Yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Ang mga pinangaralan ng una ng mabuting salita na hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Sumuway kasi ang bayang Israel. Kaya ano nangyari? Nakipagtipan ng ikalawa ang Diyos. Hindi ibig sabihin nagkaroon ng bagong tipan. Kundi, unang nakipagtipan ang Diyos sa Hudyo, ikalaway sa Hintil. Yung tao po ang nagbabago eh. Kasi ganito yan eh. Nung una, ang Diyos ay nakipagtipan sa Hudyo. Ano yung titawag nating Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, no? Sino ho yung mga under ng mga tipan na yan? Mga Hudyo. May bagong pangako ang Diyos sa mga Hintil. No? Itong mga Hintil na ito na tinawag na Israel ng Diyos. No? Diyan sa Galatia 6:16 at sila sabi diyan, no? Sa Galatia 3:29 ay yaong mga nakikristo sila nga'y binhi ni Abraham. Itong mga Hintil ay ibinilang ikinabit sa mga Hudyo. No? So yun ang naging tipan ng Diyos. Kaya ang tipan ng Diyos sa panahon ngayon, no, ay nakipagtipan siya sa Hintil, hindi na sa Hudyo. Dahil ho natapos na, base ho dito sa Daniel, mababasa po natin dito sa Daniel 9:24, sabi niya, 70 linggo ang ipinasya sa iyong tao at sa iyong banal na bayan. So dito, yung time limit ng Israel ay 70 weeks lang at yan po ay nagtapos ng 34 AD. Pagkatapos ng pagbatok Esteban, pumasok na ang mga Hintil at hindi na kinasihan ng Diyos hindi na. Ang sabi dyan ng talata, inilipat ng Diyos ang kanyang kaharian sa nagkakabungang bansa. So hindi na pinanigan ng Diyos ang Israel, kundi ang mga Hintil na. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, nagkaroon ng ikalawang pakikipagtipan. Kanino? Sa mga Hintil. Hindi yung tipan na nagbago. Kaya yung sinusunod ng Hudyo at mga nangagaging Hudyo ay pareho. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng negative. Dako tayo sa second course ng ating affirmative. Brother Zach ng Bantay Pinto, Saksi ni Cristo. Your time start now. Unang tanong, Bro Denver, sabi mo rito sa aking note, sabi mo, pamamaraan ng pakikipagtipan, no? Pamamaraan ng pakikipagtipan sa Greek text, yung Hebrew 8:7. Confirmatory lang. Mali. No, ang sabi ko, yung konteksto ng Hebreo 8, hindi lamang yung talatang 7. Yung kabuuan ng kabanatang yon ay tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa Griego. Hindi yung tipan ang binago at nagkaroon na ikalawa, kundi yung Griego ang ikalawang bayan ng Diyos na kanyang pinagkatipanan. Next question. Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, pamamaraan ng pakikipagtipan ng Diyos. Yung nakita, no? Yung nakita doon sa tao na kaya nakita ng Diyos na nagkulang ang tao. Confirmatory lang. Ano? Pakiulit. Stop the time. Stop the clock. Pakiulit. Okay. Okay. Kasi may note ko rito, sinabi mo, pamamaraan ng pakikipagtipan. Yun ang sinasabi diyan sa unawa diyan sa Greek text na ginagamit sa Hebrew 8:7. Ngayon, sino ang nagbigay ng pamamaraan ng pakikipagtipan sa unang tipan? Sino ang nagbigay? Ang Diyos.
sapagkat pinili ng Diyos na ang 10 utos ilagay niya sa 2 tapyas na bato. Ngayon, ang pinili niya, base dyan sa ginamit mong talata, dito sa mga hintil ay inilagay sa kanilang puso't isipan yung kautusan. Kasi sa mga Hudyo ay nandoon sa kaban ng tipan. Sa mga hintil, nasa kanilang puso't isipan. Pero pareho sila ng sinusunod, yung Hudyo at hintil, parehong 10 utos ang sinusunod. Isang tipan lang, hindi binabago. Next question. Okay, sabi mo, isang tipan lang, hindi binabago. Samantalang ang sabi rito sa Hebreo 8:7, babasahin ko ulit ha. Sabi rito, gagawa ako ng bagong, sadali yan, sabi dito, nawala yung note ko eh. Sabi rito, kung walang kakulangan, ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ano yung pangalawa? Tipan ba to o hindi? Hindi. Ang tinutukoy, no? Sabi ko nga sa iyo, yung unang kinatipanan ng Diyos ay mga Hudyo. Ang ikalawa ay mga hintil. No, kung hindi nga sana nagkaroon ng kakulangan, Hebreo 8:8, yung mga Hudyo, kaya sabi diyan, kinakitaan sila ng Diyos ng kakulangan. Sino? Yung mga Hudyo. Kaya yung tipan, ibinigay na sa mga hintil, hindi na sa Hudyo. Yun ang konteksto. Hindi yung tipan ang binabago, kundi yung tao na tatanggap ng tipan ang nagbago. Oh, next question. Saan mababasa? Bersikulo na yung tipan sa Israel ibinigay sa hintil. Oh, mababasa natin. Ito ha. Oh. Dito sa pahayag ng Panginoong Hesus sa Mateo 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. So, ang tipan ng Diyos inilipat mula sa Hudyo, inilipat sa hintil. Kaya nga meron hong talinghaga patungkol sa halaman na puno ng olibo na hindi pinatubo ni Jesus. Tumutukoy po yun sa mga Hudyo. Hindi sila nagkabunga, kaya ibinigay sa hintil. Next question. Okay. Saan talata na ang tipan ay kaharian ng Diyos? Sapagkat ang binasa mo, ibibigay sa iba ang kaharian ng Diyos. Ang tinatanong ko sa iyo, saan mabasa na yung tipan ng Israel binigay sa Diyos? Okay. Mababasa po natin sa matandang tipan, no? Dahil ho ang kaharian ay ibinigay kay Jacob, no? Doon kay sa basbas ni Isaac kay Jacob, ang sabi ni Isaac kay Jacob, manggagaling sa kanya ang lahi ng mga hari. No, sa madaling salita, ibinigay ang kaharian kay Jacob na siyang next question. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, yung tipan sa Israel ay ibinigay sa hintil. So ibig mo ba sabihin na yung lumang lalagyan pwedeng lagyan ng bagong alak? 10 seconds, no? 10 seconds. Okay, so gusto kong i-clarify kung saang verse mo tinutukoy yan. No? Kasi ayokong red herring or fallacy yung question mo kasi. So natanong, nawala si Sa. Moderator, wala naman hindi naman siya nagsalita eh. Nagsalita siya bro, 10 seconds bro yung sagot niya. Parang nawala ka bro, nawala ka bigla. Proceed ka lang bro sa next question mo. Okay, sunod na tanong.
Ibig mo bang sabihin, kaklaro ko lang yung tanong ko, sabi mo kasi yung tipan ng Israel, ibinigay bilang tipan sa hintil. Ngayon, ibig mo bang sabihin na yung lumang sisidlan, pwedeng lagyan ng bagong alak? Yes or no? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Okay. Ayoko kasi mapalasi dito. So, ibigay mo muna sa akin yung basihan mong talata doon sa tanong mo. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Norberto Villano. Sabi niya, clear ang Wala siyang paliwanag. boses, Mr. Moderator? Meron bro. Ganito bro, Zach. Pwede ka mag-out bro. At nadidinig ko naman. Baka sa iyo yan bro. Zach. Ayan, thank you. So, shoutout po na mga kapatid sa ating nasa live kay Emi Alfonso. Ready na rin sumagot si Denmar sa Versa. Shoutout din kay Archie Benoak. Sunugin mo na Denmar gamit ang OT, wag iyang NT. Shoutout din kay Norberto Belano Jr. Mali talaga yan sa Tagalog kasi limited ang translation about sa salitang tipan from Greek. Shoutout din kay Edison Togoy. Dapat ang topic nito is I will prove that some teaching in the Old Testament are stupid like me. Hahaha. Shoutout din kay Ted Pampanga. Pinapalas ni Denmar na mali ang translation ng pinapalabas ni Denmar na mali ang translation ng Hebrew 8:7 sa Tagalog version. Edison, sabi niya, tanggalin mo na ang Old Testament sa Bible mo kasi stupid ang teaching nga ng Old. Ba't mo pabinasa yan? Shoutout din kay Norberto Villano. Chismoso pala itong si Zach. At Rinaldo Codog. Anong sekta pala kinaaniban ni bro Zach Jacob? Mukhang hindi masyadong pinag-isipan ang doktrina niya. Shoutout din kay Gildion Marcadia. Sureball po ang sagot mo Brad. Denmar na bayan o tao ang nagkulang sa pagsunod sa unang tipan. Hindi rin naman sinabi na Diyos na babaguhin ang kanyang tipan. At shoutout din kay Grace Barrios. Genesis 3:15 ay covenant ng Diyos. Hiwaga yan, hindi covenant. So dako tayo sa final conclusion, Brother Denmar Santiago bilang negatibo na ang teaching ng Old Testament ay stupid. Your time start now. Okay, dinig na kayo, ayan. Hanggang sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay gumuguho pa rin ang proposisyon ng apirmatibo. Wala siyang napatutunayan. No? Kasi ang ginagawa niya, mga kapatid, ay maling pagkaunawa sa talata sapagkat kulang po sa pag-aaral ng konteksto at gayon din sa pag-aaral ng ibig sabihin ng tipan, tipanan at ng kautusan, no? Kita po ninyo mga kapatid, no? Tayo ay pinapalasi niya, no? Ang sabi niya, tayo daw ay naninindigan na ang kautusan ay nagpapasakdal sa atin. Siguro yung mga LGT, no? Kaya yung mga LGT na yan, no, katulad ni Leonard Sinke, no, at ng iba pa yung mga kulto yan na galing kay ML Andreasen. No? Yan, sasabihin ko sa inyo kulto yung mga LGT na yan. No? Isinusumpa ko yung mga LGT na yan. No? Kaya tinatawag na kultong Adventist dahil sa mga taong ganyan. No, na idinidiin ang kautusan kasi walang kaalaman sa fundamental beliefs, no? Dito, mga kapatid, maliwanag ang binabanggit ng fundamental beliefs. Ito po general statement. Fundamental Beliefs chapter 19, the law of God. Sabi dito, the salvation is all of grace and not of works. And its fruit is obedience to the commandments. Maliwanag dito sa aming katuruan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at ang pagsunod sa kautusan
ay bunga ng pananampalataya. Sa madaling salita, pagka ika'y naligtas na, tsaka ka palang susunod sa kautusan. Kasi nga nakilala mo na si Jesus. Ang sabi sa talata, Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, pag nakilala mo na si Jesus, doon ka palang susunod. Hindi makasusunod ang isang tao kung hindi niya kilala yung kanya sinusundan. Ay, nako po. No? Kaya Strawman fallacy yung ginagawa niya. No? Hindi yan official na turo ng Adventist. Ngayon, so dito, nakikita natin, no, ipinipilit niya talaga yung turo talaga yung may kakulangan eh. Uulitin ko ikaw mismo nagsabi. Ayan ikaw mismo, babasahin natin. Hebreo 8:8. Tingnan mo uulitin ko yung pagkabasa 3 beses ko babasahin ulit. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Isa. Pangalawa, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Pangalawa. Pangatlong basa, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Bawasan lang ako. Hindi naman sinabi sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa tipan. Wala nga pong salitang tipan doon sa Hebreo 8:7. Kaya nga dito sa King James Version, naka-slanting, nakapahiga. Kasi dagdag lamang ng author yan, wala sa original Greek text ng talata. Huwag mong ipilit yung wala sa talata. Ang pinag-uusapan, yun nasa talatang 9 at 10, kung saan yung kautusan na dati sa mga Hudyo ay galing sa bato, ngayon ay nilagay na sa puso at isipan ng tao. Yung pamamaraan ng pakikipagtipan ang ginawa. Diyan pa lamang hindi pa ako gumagamit ng ibang talata, pero huling-huli ka na. Gibang-giba na. Kasi nga mali yung pagkaunawa mo Kaya dito, baka sana sa kanyang konklusyon, makatayo na ang kanyang proposisyon. Titignan po natin kasi kung hindi, patuloy po maninindigan ang pagkapanalo ng bayan ng Diyos. Salamat, Brother Rasya. So dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na the teaching in the Old Testament are stupid. Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto. Saksi ni Kristo. Your time start now. Thank you, Ito po yung conclusion, mga kapatid. Pinagpapalagay ni Denmar, wala daw mababasa sa talata. Ayan, na tipan yung tinutukoy na walang kakulangan. Ang sabi rito, ayan, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Ang sabi diyan, mga kapatid, yung tipan, nakitaan ng kakulangan. Ngayon, ano sabi sa 8? Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, bakit gano'n ang salita? Teachings na po yun. Nakitaan ng kakulangan doon sa teachings. Kaya ano ang sabi? Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, teachings yun. Stupid teachings nga nangyari. Ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Huda. Yan, mga kapatid, malinaw na nabasa naman po natin noong pinangaral nila yung unang tipan, nakitaan ng kakulangan. Yung act o yung aksyon, nung ipinangaral yung unang tipan, dahil sa aksyon nila, nakitaan ng kakulangan.
Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, sinabi narito, dumarating mga araw, sinabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Malinaw naman po mga kapatid, no, na hindi natin maitatanggi, no, nagkaroon po ng stupid teaching. Hindi ko po sinasabi na yung nagbigay ng utos ay stupid, hindi. Ang Diyos yan eh. Pero dahil nga nakitaan ng kakulangan doon sa tipan, bakit nakitaan ng kakulangan doon sa tipan? Kasi nagkulang yung tao, no, ng pagkaunawa. Kaya ano ang sabi? Narito gagawa ko ng bagong pakikipagtipan. Ano yung bagong pakikipagtipan? Hindi daw pagkikipagtipan na ginawa niya nung una. So ibig sabihin mga kapatid, ililipat sa puso. Bakit sa puso na? Kasi kapag ipinangaral ulit yan, no, katulad ng mga SDA, no, ay ipipilit nila, katulad sa unawa ni Bro Denmar na pilit niya pinapanaw sa akin, yung tipan daw ang aking pinatutunog niya na yun daw ang stupid. Hindi. Yung action. Kaya nga ang title natin, Teachings. Action yan eh. Teachings are stupid in Old Testament. Malinaw naman nakatalata eh. Ngayon, kung hindi nakita ng Diyos yung kakulangan na yon sa kanila, no? Kung hindi totoong nagkulang sila doon sa aksyon ng pagtuturo, hindi sana nagagawa ng bagong pakikipagtipan. Na-strawman, ako pa nga na-strawman mo eh. Hindi naman sinasabi ko yung author o yung nagbigay ng utos or yung tipan ang stupid. Hindi, yung teachings, yung pagtuturo nila, yung way of action nila, yung the way ng pagtuturo nila, nakitaan ng Diyos ng kakulangan. Kaya sabi niya, gagawa ako ng bagong pakikipagtipan. Kaya nga inulit-ulit ko sa iyo eh, pamamaraan ba, no, ng Diyos yung pakikipagtipan? Sabi mo hindi. Pero inano mo yan, tinakil mo yan, na pamamaraan ng pakikipagtipan, yun ang tinutukoy na nakita na kakulangan. Ay di kakampi na kita, no? Kaya gagawa ng bago. Yung sa bago, ay hindi na dugo ng kambing, baka, kundi dugo, no, ng banal. Yun ang sinasabi doon. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Saksi ni Cristo at Seventh-day Adventist Church. Before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng audience at makakapanood pa nito sa mga magre-review sa YouTube. Bro Zach, pasalamat ko muna bro. Okay, thank you, no, Mr. Moderator, tsaka sa mga viewers, sa mga basher, no. Mas lalo pa akong diyan, nagkakaroon ng pagpupursige dahil sa mga basher at doon sa mga silent na viewers. Maraming salamat din sa inyo at kay Bro Rasha, maraming salamat din. At siyempre, higit sa lahat, sa aking Panginoong Jesucristo. Ang aking Panginoong Jesucristo na hindi nakita kailanman at hindi nalapitan ng sinumang tao. Maraming salamat. Okay, Brother Denmar, pasalamat din. Okay, maraming salamat unang-una sa ating Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian at parangal, sapagkat narapat sa ating Panginoon ang lahat ng mga pagtatanghal at pagsamba. No, sapagkat siya ay dakila at banal at siya po ay mabuti sa lahat ng panahon, no? So, pinasasalamatan din natin siyempre ang ating mga kapatirang walang sawag sumusubaybay sa atin, papa sa Facebook at sa YouTube, gayon din sa TikTok, sa ating mga kaibigan dyan, no? At gayon din, mga kapatid, pinapasalamatan natin yung ating mentor,
Dr. Rocky Tulog, at sa kabuuan ng Advent Biblical International Ministry. No? Ayan, maraming salamat din sa kay Brother Rasha na ating moderator, streamer, and recorder. At yan, lahat yan mga kapatid. Matindi ito ang ating kapatid, no? Kahit sinusuntok minsan yung Roman Catholic, hindi ito pumapalag. Okay? So maraming salamat din kay Brother Sak na ating kaibigan, no? Sa aral lang tayo magsusuntukan, pero mga kapatid, malapit po sa aking puso si Brother Sak kasi ho, nais po natin hindi ho sa debating ito na manuya, no? O kaya manghamak ng kahit sino, kundi binibigyan namin kayo ng tamang pagpapaliwanag ng mga issue na ating mga pinagdidiskusyonan dito, no? So hindi po tayo naninira ng anumang relihiyon, paniniwala o ng tao, kundi ang ating binubuwag ay yung maling doktrina. No? So yun po, at kayo po yaki iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Patuloy kayong maniwala at magtiwala sa misteryo ng ating pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang paalala po ni Brother Denmar sa inyo bilang inyong kalingkod kay Kristo, maganda na po tayo sapagkat si Kristo ay malapit na. So yun po, God bless sa ating lahat, at God bless Brother Rasha and Brother Zach Jacob. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lagi pa din nagtitiwala sa ating pagmamoderate. Gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Zach ng Saksi ni Kristo at Brother Denmar ng STA na talaga namang walang inuurungang debate, basta syempre maganda yung topic at pwede nyo akong gamitin as mediators yung pag-usap mga kapatid, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Rasha TV. Meron pang mga coming na debates ang dalawang ito, si Brother Denmar at si Brother Zach. Abangan nyo mga kapatid, nandyan yan sa aking post. At please follow din yung dalawang ito, Brother Zach and Brother Denmar, dahil meron silang kanya-kanyang mga posting din sa kanilang profile. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.